Onyx Philippines, hawak pa rin nila yung momentum after nung first half ng week 1. And ngayon, na nagpapakitang gilas na halos lahat ng mga players nila. So, abangan natin kung ano ba ang ilalabas. Ano bang ma-expect natin sa early game dito, Wolf? Sino bang makakalamang in Onyx versus Minana? Ay, tingin ko standard to para sa side ng Onyx para pwede sila mag-relax. Matilda pa rin kasi ito eh. So, early, first 2 minutes, pwede ka aggressive. Pero afterwards, pwede na kayo mag-farm. Meron naman kayong Claude. Yung Minana Evos yung parang mas pressure na gumawa ng play sa early. And I'm not sure kung ano yung kung gaano ba ka-effective ngayon itong Boss 5 Paramis. Nakuha ba ni Agaw King na Kong? agaw! Oh, May may swag. Oh Oh no. no, sabi nga ng Wonder Pets, problema nga ito. Sino nagsabi nun? Oh, Wonder hindi, Pets. hindi malam yun. May tumatawag. Hindi mo Hindi niya alam. Hindi ko naabutan yan eh. Shit kasi Hindi yan. kasi. Ay, dyan niyo ako wag ako. Don't me. Okay. Balik tayo dito sa laro. Tignan natin ang ating item build. Mukhang ayaw magsapatos dito ni Doming. Oh, nakayapak lang. No? Parang gusto niya kagad kasi corrosion side eh. Pero Escalera, Ay! Ruhan na hatak! Pero makakatakas ba siya? Andun yung normal hit with a sliver of HP. Ligtas. Buhay pa rin. Gimat. Si SK. Uy, pero si Kaizen pinupuruhan ata dito ng Onyx Philippines. Makakuha ng kill, first blood. Pero makakabawi din naman itong si Super Fritz. 1-for-1 trade lamang. Parehas na jungler ang nawala. At saktong-sakto dahil present pa rin naman dito sila sa pinakauna nating pagong. Yep. So, disaster ito para sa Kaizen kasi para kay Kaizen, I mean. Kasi namatay na siya, tapos nakagawan pa siya ng isang buff. Hindi nga siya level 4 ngayon. Buti na lang talaga siya yung unang nakapatay bago siya mamatay. So, may konting EXP yun. However, malayo pa rin ang lamang dito ni King Kong. Level 5 na yung ating Guinevere at pwede nang maging aggressive. At naghahanap na nga sila ng magandang angulo inside this turtle pit. Half HP na si King Kong ang umahawak at grabe rin ang pagsizone dito ni Jem Kirk. Looking for a possible turnaround pero mukhang libre na makukuha ng Onyx Philippines ang pinakaunang pagong ng larong ito. Yeah, binigay muna nila para sa Onyx Philippines kasi kaka-level 4 din naman ni Kaizen. May threat doon sa final slash pero hindi na isinugal dito ng Minana Evos. And ngayon, makikita natin na ang Onyx Philippines, yung aggression ay obvious na obvious na lagi. Na kailangan nilang gamitin. Interestingly, Spider-Miles ay level 3 pa lang din. I don't know how that happened. Nagpalit ba siya ng kanyang mga boots? Or That I'm not quite sure as well. Mukhang aantayin na lang natin ang magiging epekto nito. Pero meron naman na rin siyang Netherrealm na available. Onyx Philippines lamang ng 1,000. Pwede nang maghanap ng mga teamfights ang Minana dahil meron na nga rin silang access sa Netherrealm. Tsaka naka-3 purifies ito eh. So masasabi mo rin na if ever man na magkaroon ng teamfight, iwas sila doon sa sa talon ni King Kong. Pero again, Onyx Philippines, ramdam mo na dala pa rin nila yung momentum mula doon sa game number 1. Tuloy-tuloy yung ginagawa nilang panggugulo dito. parang na-master talaga ng Onyx yung kanilang comfortable na playstyle. Parang ang bilis nila mag-draft, ang bilis din nila umilos. Ayun na, Kaizen dito gagamitin din yung ultimate. Pero si King Kong, tatakas ba? Nahatak pabalik. Nagamit nila si Sandy pero si Lancy ay babawi din. Habang nagamit na yung sprint, si Kung Eagle mula kay Escalera. Igugo nga ba niya ito? Hindi, atras din. Pero nandito si Kirk. Wala na siyang final slash dito. So, walang mamamatay para sa magamit ng kapitan. Saktong batuhan, saktong sakitan lang. Pero mukhang hindi nila itutuloy ang laban na yon dahil 15 seconds na lamang ilalabas na rin ang pangalawang pagong ng larong ito. Please kunin mo yung scroll. Ay, nagmakawa. Bilang XP lane, ramdam mo yan eh, no? Napapaano nga no? Parang ikaw yung nasasaktan, ikaw yung nasasayangan. Kasi kahit sino na ngayon ang pwedeng pumatay dun sa mga crab na yun eh, di ba? So, kukunin mo na lang. Pero ito na, sisimulan nila yung second turtle ng ating game. Kaizen, Circling Eagle para kay Escalera. Medyo maaga ata ito. Malayo si Jem. Pero ito ang kanilang punteriya. Gagamitin na rin yung Netherrealm. Pop na rin yung mga ultimates dito. Ganda. So reset. Oo, ni-reset nila with the Guiding Wind as well. Wala nang Netherrealm at by the time na bumalik ang Circling Eagle, ay wala pa rin yung Netherrealm na yun. Napakakapal po ng cooldown ng ultimate ni Spider-Miles. Kaya naman Onyx ang nagko-control ng turtle take na to. At interestingly, usually ginagamit yung Lilia para kontrain yung Faramis. Diba nakita natin yung bandang M5, pambasag. This is a position 5
Faramis do. At napili siya after ng ma-pick ng Lilia, pati nung X-Borg. Dalawang heroes na masayang-masaya kapag may Faramis. So parang ito talaga last week ng Minana Evos. Tapos the fact na may konting weird pa, naka-encourage nga siya dito instead na typical na conceal o kaya, well, hindi naman gumagana yung favor. But yeah, he went for encourage. Parang at this point, yung Minana Evos, parang non-existent yung kanilang position 5. Oh, and they have to wait tuwing may ultimate ang Faramis. Are you telling me, Wolf, ba na kailangan na naman mag-abang ng late game if you're Minana Evos? Ganun na talaga. No choice. Uy, so Eagle gagamitin kagad. Nakita na 4 mga members ng Minana Evos na nakaabang doon sa right mid bush. 70 seconds bago mabuhay yung third na objective natin, which is the turtle. Pero wow, 21 Wow. kills. Number 1. Wow. Number one. Week 1 ay number 1 si Paldoming in total kills. Ibig sabihin ay ma-action talaga ang mga laban ng Minana Evos. Pero this time around, low kill score ang ating nakikita. Kaizen! 3v2 dito Kaizen. Pinupoke lamang King Kong. Andun yung missiles expert. Pero si Lancy may hawak siyang dito, Lost Insanity. Pwede siyang any moment na i-pop yun. Pero ang sabi ng Onyx Philippines, atras muna tayo. 35 seconds pa So walang mamamatay, men. Walang mamamatay. Kailangan talaga natin mag-abang para dito sa ating last turtle take. Pero mukhang si Kirk ang uunahin. Two-man final slash. At ito na nga rin si Jem. Si Kaizen, nandun yung missiles expert. Tatama yung Lost Insanity, pero kakainin naman dito sa welcome. Habang si Kaizen dito mapapahatak. Lost Insanity din! Papawi! Dito si Lancy. Atras si King Kong. Pero habang si Kirk, may flicker ako, men. Habang si Jem naman ay may ipit doon sa kanyang tore. Ang baba rin ng buhay niya dito. Available naman yung kanyang immortality. Pero tuloy lang ang Minana sa pagbasag ng tore sa ibaba. Munti kang pa nga niya mapap ang immortality. KZ on low HP. Escalera, hinahanap siya. At mukhang kontrolado na naman ng Onyx ang turtle na to. Pero nandyan na nga si Kirk para balik na rin. Oy! Si Kelra blazing, do it sa muka. Iba talaga itong... iba talaga pag nakahawakan na ni Kelra, yung kanyang ultimate, of course, yung isang hero na gamit, which is the Claude. But then again, yung pagkamatay ni King Kong dun sa may bottom lane, yun yung medyo nagpa-slow down sa pace ng Onyx. In fact, you can argue na pwedeng pumalag itong si KZ sa pagparating na turtle. Kasi nakakawa siyang EXP. I think he's level 10 now, so clear the lane mid. Tapos maganda naman yung control nila dun sa mga neutral objective. So, kahit lugi dito yung Minana, I think they have a chance. Pwede nilang ipalag itong third turtle, I mean. Let's see kung papalag nga ba ang Minana Evos. Ultimates aren't available for Lancy and Doming, pero may last insanity dito. Kung sakaling gustong iba to. Kirk looking for the angle. Escalera, umigot na rin. Circle ng Eagle, dinamba dito si Lancy. Lost Insanity palayo. Apak Cyclone Eye. Wala ring ultimate itong si Kaizen. Kasi pinindot niya kanina, pero doon sa may bandang itaas, 1v1! Solo kill! Doming versus Kelra. Atras muna si Kelra. Rumispeto doon. Pero turtle lang ang putiray ng Onyx. Saan nang gagaling yun na parang nabubugbog ngayon si Doming sa taas? Yan ang strike ng isang Claude kapag nakakuha ng 3 ng... Actually, Team Hunter Sword pa lang siya, tsaka itong Golden Staff. Talagang kinakite lang niya. Sorry ko po, Lost Insanity. Nagamit yung spread, pero dito na si Kelra. Kailangan ko na tumulong dyan, pero yung Lost Insanity pabalik. Mula dito kay Jem, nagamit na rin yung Nether Realm. So nababawasan na sila ng mga kits dito. Tore ba ang pagiging pundirel? Lancy, na dun yung poke. Okay, so hingang malalim para sa Onyx at Minana. Men, maniniwala ba kayo na 3 kills pa lang ang nakikita natin dito sa larong to? Ang dami nangyayari. Dami nangyayari. Pero ang laki na pala ng advantage dito ni Mr. Kelra. 3 item power spike. This time corrosion instead na usual. Iba, actually, third item naman talaga to ng isang Claude. Pero may mga Claude kasi na gumagamit na ng Wind of Nature na third item. Pero ngayon, yun na kanyang discarded. Sobrang laki ng lamang niya over his competition. And Escalera now going with Super Friend. Sumakay sa Guiding Wind. King Kong! Dito pala si King Kong. Spider-Man, si babagsak. Ngayon, may advantage ang Onyx Philippines. Wala pa naman yung big objective na inaantay nila, which is the Lord. Pero si Lancy, ang mali ata ng tapak. Atras muna. At kitang-kita na talaga na Onyx ang aggressors dito. Kailangan ba nilang pabilisin pa mas lalo ang laro? Dapat. Kasi pwede meron silang 2K lead. Okay. So, nagamit na yung spatial migration. Atras Kelra muna. Uy, touch. napindot ba? Yeah, yung final slash na gamit ni Kirk.
walang tinamaan dun. Grabe yung poke, Escalera at si Super Prince. Pero si Lassie di susuko eh. Kaya na may pagsabayan eh. Oo, nakikita din naman kasi ang damage na meron ng isang Valentina. Still a 1.5k gold lead. Ito yung tinatawag nilang winnable pa. Hindi pa huli ang lahat. One big play from Minana Evos could change this. Spider Miles waiting for the perfect opportunity na mapag-Nether Realm. Pero kay Kirk ata manggagaling ang pang-setup ng Minana. Now Onyx Philippines securing. No! Nahanap nila si Gem! Na Detonas welcome. Nandun yung knock-up. And that's fired to Kim. Circle heal mula kay Escalera. Atras sila dito, may ipit. Yung decoy, hindi si Jim pala may ipit doon. Kelra? Habang flicker yung magagamit niya. Andito na si Kelra. Iisa-isahin na namin na-reimos dito. Unahin na natin si Spider Miles. Sino magiging next? King Kong atras muna. Habang si Lance nandun yung poke. Dash in. Out muna ang Minana Evos. And double kill. Para kay Super Prince. Saktong-sakto ang dating ng Filipino Savage. At si Super Prince ay nakadalawa pa nga. Nandun na rin sa likod si King Kong. Pero clone lang pala. Sinay ko lang habang naglo-lord si Kelra. Ang ganda nung ipinakita doon ng mga members ng Onyx. Yung aggression na sinasabi natin na hindi nila pwedeng i-let go. Taking advantage yung kanilang 2,000 gold lead. Talagang inararo nila yung Minana Evos. Utilizing si Super Prince na sobrang taas na ng damage output with Ice Queen 1. Ang lagkit with the Truncheon as well. And then, nandun si King Kong na sobrang tapang na interestingly, ginawa ng Onyx after nila ma-force yung ultimate ni Spider Miles. Zinone out lang nila yung Minana Evos ng todo-todo. Even utilizing si King Kong kasi alam nila pwede naman nang tapusin na ni Keldra mag-isa yung Lord. Yeah, and that is just spectacular shot calling coming in from Onyx Philippines. Ito yung mga mapapaisip ka sa RG, parang ang hirap mag-goal ng dalawang play ng sabay-sabay. Pero Onyx Philippines mukhang binibasic lang nila ang ganong klaseng calls. Mid lane naman ang kanilang punteriya at may top lane, Lord push pang kasama. Tingnan mo yung si Super Prince, oh. Ang tapang eh. Yung mga Angry Blooms na passive eh. Umaabang lang eh. Pinang-zone lang niya yung kanyang mga shadow energy rito. Spider Mice, poke mula sa kanya. Pero hindi yata mabibigyan. Then, napigilan nila. Lost insanity mula kay Gem. Ngayon, atras, Circling Eagle. Wow! Babawi. Kala ko lalaban, babawi-bawi pala. U-turn para lang naka-driving school. Makakuha ng lahat ng outer turrets ng Onyx. But can they still take the top turret? Okay, so kalma para sa Minana Evos. Successful po ang kanilang pagdepensa mula doon sa unang Lord ng ating game. Pero hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo kasi dito pa yung mga malalaking wave at yung mga yung mga gubat ay inuubos na nila isa-isa. 3 seconds for the purple. For sure kukunin nila yan. Uy, Lancy, aray ko po. Napala sa insanity sa sakit. Oo, kamunti ka na pero si Kirk naman ata ang susunod. Grabe, isang baril pa lang yun. Pero Ay, ayan ay! Kelra! Kailangan Blazing do it. Tatlo kanyang punteriya. Napilitan gamitin kagad yung Nether Realm. So, go signal ito para sa Onyx Philippines na lumaban. Speaking of laban, lumaban na si King yung dito ng Valentine Kim. Kasabay pa nga nila si Insanity. Si Gem, sasabog siya rito pero aatras muna sila. 50 seconds para sa Lord. I just want to say only Kelra. Pakiramdam ko si Kelra lang yung gagawa ng gano'n, yung Exactly. magbi-BMI sa loob ng base. Look at his items. Meron na rin siyang weight of nature. Sobrang farm na nitong si Kelra. And look at the push from Aray Onyx. ko! Aray! Napakatapang dito ni Super Prince. Gagamitin yung kanyang sprint pero hindi na siya makakatakas. Hindi makakatakas pa rin. Ayun na nga, tinapos siya dito ni Spider-Man. Esta. Habang tatalo na si Escalera dito. Lalayo muli. Grabe naman ang Onyx dito. Papasok. Pasok ng pasok pala. Kahit lang parang Kahit laban lang. tapos out. At bigla naubusan ng heroes doon yung Minana Evos. Naubusan na rin sila ng mga tore. Interestingly, hindi Lord push yung umubos doon sa inhibitor turrets ng Minana Evos. It's just a natural push at sinimulan yan nung aggression ni Kelra. Calculated aggression mula sa ating gold standard. Grabe. And apart from that, mukhang ramdam mo rin yung tapang ni Super Prince. Yeah. Na hindi lang si King Kong at Kelra, yung hindi lang KNK. Nilagyan pa ng Super Prince na pumapasok rin. Tapos tignan mo si Oh Kaysen. my gosh. Saan ka makakakita ng MM na ng Zozone? Tinutunaw eh. And ramdam na ni Kaysen to. Magandang desisyon para sa Minana Evos na wag na lang ilaban itong Lord na ito. Kaya lang ang problema, malaking Lord na to eh. Level 2 Lord na to eh. Hindi ba parang yung last two Lord si Kelra yung nag-secure? I would say, oo, parehas. Pinakamadaming Lord secured na gold laner. Malala ang pinapakita dito ng Onyx, lalo na sa aggression nila. At ito yung, dito ko na mapapaisip, parang talaga bang tama na magfaramis dito in this particular composition. Imagine if meron silang Tigreal, at least may natural kirasyon against the Claude.
may knock-up pa. So, pwedeng makancel Blazing Duet. So, hindsight is 2020 for sure, pero yung Paramis on the position 5, hindi na siya pinipili ngayon kasi hindi na talaga siya nag-work. Oo. Talagang nahihirapan na ang mga teams na nagpa-Paramis position 5. Meanwhile for Onyx Philippines, mukhang gusto na nilang tapusin ang serye na to dahil nandito na nga sa mid ang kanilang Lord. This is a Luminous Lord, kaya naman bubunggu talaga to. Okay, si Jem ay nandito, sinuzone lamang pero lost in Sandy mula kay Lancy, pero matutulog siya bigla, may papawi na lang si Sandy mula kay Jem. Ngayon tuloy-tuloy lang ang Onyx Philippines, ito na nga ba ang oras nila para kunin ang serye na to. 3-man ultimate mula kay King Kong. At napakalinis nga talaga ng laro ng Onyx Philippines at napakabilis din nilang tinapos ang serye na to. What a game for Onyx! What a showing from the K&K connection! Wow, in an instant, andun pa lang yung